Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, panibago na namang balita sa araw ng Biyernes. Una nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos. May good news po tayo dito kay PBBM. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si transgender Solon Bataan 1st District Representative na si Geraldine Roman. Okay? Pumalag ito sa yung video ng ama namin, no? Na viral ngayon dahil nga dyan kay Pura Luca Vigas drug performance na marami sa ating mga netizens ang nawindang, na-shock dyan sa dinisrespect raw ng drug performance ni Pura Luca Viga. Okay? So yan ang ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, bago natin yan pag-uusapan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe nyo rin at follow Donmar TV sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, thank you. So, unahin natin ito kay Presidente Bongbong Marcos. Ito yung magandang balita ni Presidente Bongbong Marcos. Oh, yan. Marcos inaugurates Samar Pacific Coastal Road. Eager to see more development in the region. Okay, so masaya na naman ang mga taga Samar dito sa ginawa ni PBBM. And we will expect more na mga ganitong mga inauguration ni PBBM dahil alam naman natin since sa pamumuno ni former President Duterte, pinagpatuloy ni PBBM yung mga coastal road, mga bridges na magko-connect, no? Because this will improve our life sa Pilipinas. Generalize na yan, ha? So sa pag-opening dito ni PBBM, mag-i-expect tayo na this will bring further developments, no? From Samar, especially ng mga markets, kasi yung mga goods and services mapabilis dahil nga sa magandang mga road na tinayo ng ating Presidente Bongbong Marcos. Okay? So this is a good news at ang local government ng Samar nagpapasalamat sa ating Presidente Bongbong Marcos at yan ay nagpapasalamat sila dito dahil maraming mga bagay na mapapabilis dito sa ginawa ni PBBM, no? And also sa kanyang speech ni Marcos, he assured that the local government of the national government support in their efforts to alleviate poverty, to promote good governance, secure and health and well-being of the citizenry and usher exclusive development in their respective province. Okay. So, maraming salamat Presidente Bongbong Marcos sa mga ganitong bagay na mga ginagawa nyo sa Pilipinas. Okay? Ang taong bayan ay mag-e-expect na marami pang mga ganitong mangyari, especially sa Visayas at sa Mindanao. Kasi alam naman natin noong mga nakaraang mga presidente before Duterte. Before Duterte ang ating topic dito na yung ibang mga presidente ay lahat noon pa more on focus sila sa Luzon. So ngayon naman sa pamumuno ng mga Duterte at sa mga Marcoses, unti-unti nang umabot yung mga proyekto dito sa Visayas at sa Mindanao. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito, tungkol sa proyekto na ginawa ng ating PBBM, no?
At yung mga magagandang argumento dito, no, sa good news na ating tinalakay, re-replyan natin yan. Ano ang masasabi nyo dito? Okay? So, pangalawa nating pag-uusapan ay itong ang very controversial itong ating topic ngayon. Ito ngang si Geraldine Roman, no? Transgender na representative ng Bataan 1st District. Okay? Na pumalag na dito. Ipapakita ko sa inyo yung balita. Yan. Mariin na kinundena ng ilang mambabatas ang viral na Ama Namin performance ng drag artist na si Pura Luca Vega. Malinaw na pambabastos daw ito. For sure ha, nakita nyo na ang video. Alam kong nakita nyo na because nag-trending ito nung isang araw, binalita kahapon. So ngayon naman magre-react na tayo dito dahil marami ng mga public officials at mga especially itong si transgender Geraldine Roman na isinusulong ang Soji Bill, no, ni na Hontiveros, kinundin na rin ito. Ito sa pananampalatayang Kristiyano ng mga Pilipino. Sumagot naman dyan ang drag artist. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kahit ang ilang mga mambabatas aminadong na-offend sa viral Ama Namin performance na yan ng drag artist sa si Pura Luca Vega. Ang trans congresswoman na si Geraldine Roman, kahit parehong miyembro ng LGBT community, hindi rin nagustuhan ang ginawa ni Pura. Bilang isang Katoliko, giit niya, hindi absolute ang karapatan natin para maghayag at i-express ang ating mga sarili. Pangamba niya, mapalakas pa nang nangyari ang mga kumukontra sa sinusulong nilang Soji Equality Bill. So ito yung problema nila, no? Especially itong si Representative Gerald Roman, sinusulong yung Soji Bill. Napapahamak tuloy. Ito na rin yung rason ng iba na talagang hindi yan ma-approve. Okay? Kasi ilan sa mga members, ganito. Alam naman natin, very delicate yan. No? Talagang papalag ang mga Christians dito. Okay? Kasi nung napanood ko yung video, iba sa explanation ni Pura Luca Vega. Iba. Sa kanya yan eh. The way na inexpress niya ang ganitong bagay, sa kanya ganyan. Pero maraming pumalag dahil sabi ng mga netizens, nakita ko sa comment section, parang pinagtawanan na si Kristo. Hindi naman dapat ganyan ang style na mag-worship ka o nag-appreciate ka ba sa Panginoon. Hindi ganyan. No? Wala sa hulog. Yung tao, kumanta pa ng Ama Namin, meron pang nagtatawanan, no? Ewan ko lang ha, pero parang pinagtatawanan nila yung iba. Dahil nga yung mga galaw ni Pura Luca Vega, parang hindi siya holy. Okay? Hindi siya holy, hindi siya formal. Kasi kung i-compare mo ito sa simbahan, ang Ama Namin ay talagang holy, solemn. No? Nirerespeto yan. Pero sa ganitong bagay, hindi siya sa ganitong sitwasyon, hindi siya nababagay na for me, no, parang pinaglaruan. Yan, opinion ko yan. No, I don't know if anong interpretasyon nyo yan sa humahanga dito kay Pura Luca Vega. No? Na halos lahat ng mga Katolikong simbahan nagre-react na dito. Mga artista, sabi nila, ano ba yan, napapraning na ba? May sabi ng iba ha, sa mga comment ha, ano raw, wala sa isip, may kulang raw sa pag-iisip, ganun na ang mga komento.
Hindi natin mapigilan ang kanilang sarili na ganyan ang kanilang magiging reaksyon. Dahil sabi nila sobrang-sobra na talagang ganitong bagay. Pati nga ako, na-shock ako na parang wala lang sa kanila na ganyanin ang ating Panginoon. Yung ama namin, ni-remix pa nila. The tendency ay kasi ang mga LGBT ganito. Ay kasi lumalakas ang loob niya, masyadong malalaki ang ulo niyo, mga entitled kayo. No. Yan kasi, ma-judge ka agad ang mga LGBT dahil sa mga members na ganyan. Di kawawa yung LGBT community niyan. Yung ibang matitino na LGBT, kawawa. No. Ma-judge, no. Yan ang sabi ni Representative Geraldine Roman. Pati sila concerned, pati sila saddened by what Pura Luca has done to the LGBT community. Sila yung nahiya sa ginawa. Pakiusap lang. Pakiusap lang. Let's be fair. Marami kaming mga Katoliko. So itong si Geraldine Roman naman pinagtanggol niya yung mga matitino na LGBT. Let's be fair. Pero Representative Geraldine Roman, no, you cannot please everyone na hindi sila makaintindi. Yung iba ma-generalize yan. Damay lahat ng LGBT sa ginawa nitong si Pura Luca. Hindi mo yan maiiwasan. Kawawa nga kayo, yung mga LGBT na matitino. Kung yung Soji Bill na yan na ipasa ninyo, maraming papalag dyan dahil hindi pa nga naipasa yung Soji Bill, may mga ganito ng mga nangyayari. Lumalaki na raw yung ulo ng mga taong ito. How much more if ipasa yung Soji Bill at ma-approve yan? Yan nga sabi ng ibang mga vloggers na talaga magulo yan kapag na-approve. Na LGBT. Na nagmamahal, gumagalang at naglilingkod sa Diyos at sa Alam nyo, no, marami tayong mga kaibigan na member at part dito sa LGBT community. Marami tayong kaibigan, mga matitino, karespe-respeto. No? Kaya ako, wala naman akong problema dyan sa LGBT kung anong gusto nila. Kung gusto nilang gender equality. Gusto natin yan. Dahil humans tayo, irerespeto natin ang kanilang kung saan sila masaya, susuportahan natin sila. Pero, kung merong mga members ng LGBT na ganito yung mga asal, no? Hindi maiiwasan sa taong bayan na ma-generalize kayo. May isinusulong kayo tapos you don't behave like kung ano yung gusto nyong mangyari. You behave na the opposite. Di ba? So talagang bad ang image na ipinakita nitong si Pura Luca Viga. Sabi pa nga niya, hindi siya magsusorry. Dahil parang ganyan raw ang kanyang marami raw hindi nakaintindi sa kanyang performance. Ewan ko sa kanya. simbahan. Si Senator GB Ejercito nais namang pag-aralan ng Senado kung papaano maaamyendahan ng batas sa Revised Penal Code Article 133 o offending religious feelings kasunod ng viral video ni Pura. I think we have to, if needed, we have to amend kasi very offensive, nakakasakit ng damdamin to, no? Para sa amin, sa ating mga Christians and Roman Catholics.
Para naman kay Senate President Mig Zubiri, Daming nasaktan na mga Katoliko. blasphemous ang Not only Katoliko ha, mga Christians. video. Tingin niya, binabastos ng mga tao sa video ang pananampalatayang Kristiyano at ang dasal na Ama Namin. Naniniwala daw si Zubiri na ito na ang pinakamalalang pag-abuso sa ating freedom of expression. Tila krimen nga raw ang kanyang napanood sa video. Habang si Senator Risa Ontiveros naman, na kilalang nagsusulong ng karapatan ng LGBTQIA+, sinabing maski siya naalangan sa nakita. At alam daw niya na marami ring miyembro ng LGBTQ na nananampalataya sa Panginoon na di rin maganda ang tingin sa video. Pero sabi ni Senator Risa, wag din daw sana gamitin ang insidente para baliwalain ang karapatan ng LGBTQIA community na matagal na raw Ikaw, Riza Hontiveros, may point ka dyan, pero you cannot please everyone sa ginawa. Ma-generalize kayo. Kaya pagsabihan nyo yung mga members ninyo. Kayo rin ang gumagawa, yung mga members ng LGBT, kayo rin ang sumisira ng community ninyo. Nasisira. Kasi may gusto kayong iparating na gender equality. Alam ko na gusto niyo ng fair, no? Na matreat ang LGBT community as normal, like pero normal sa community. Pero hindi naman sa to the point na ginanya na yung biblical na ang kanilang way sa kanilang pag-express ng mga biblical, kung ano man ang kanilang interpretasyon dyan, talagang wala sa hulog, very disturbing sa ibang mga manunood. marginalized. Hangad ni Senator Ontiveros sa panahong ito ang self-reflection, compassionate healing para sa mga mananampalataya at LGBTQIA community. Sa pinakahuli niyang post online, sinabi naman ni Pura na naiintindihan niyang maraming na-offend sa kanyang ginawang performance. Pero painindigan ni Pura, walang dapat magdikta sa kung papaano niya ginagawa ang kanyang pananampalataya o ang kanyang drag. Ang kanyang naging performance ay kanyang sariling karanasan at expression. Nagbabalita mula sa Frontline. Alam nyo, Pura Luca Vega, no? Kung para sa iyo normal yung ginagawa mo, para sa iba hindi. Dahil nga, para sa kanila, parang pinagtawanan, you make it funny yung ating Panginoon. Yun ang kanilang ang dating ng nakita nila sa video Okay? So, yun lang. Ewan ko ba kung yung Sujibil na yan, anong future dyan? So, comment, react, mga audience ko dito. Anong masasabi nyo dito? Katanggap-tanggap ba ito? I-comment down below. Pag-usapan natin yung mga magagandang argumento nyo sa comment section. Okay? So guys, i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube. Okay? Like and share at i-subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, Happy Friday! See you in the next video and God bless sa inyong lahat.